Sa likod ng kinakalawang na gate ng isang malawak na babuyan sa liblib na barangay sa lailayan ng Davao City, na sa unang tingin ay tila payapa, isang karumaldumal na krimen ang pilit na ibinaon sa limot. Ang biktima ay si Mateo Teo Reyes, isang batang inhinyero na puno ng ambisyon at nagtayo ng kanyang karera mula sa wala na bigla na lamang naglaho na parang bula. Ang salarin ay kumilos ng may sukdulang bangis. Hindi lamang nito kinitil ang buhay ng biktima, kundi sinikap din itong burahin ang lahat ng ebidensya sa pinakamalagim na paraan. Kasakiman at pagtataksil ang naging mitsa ng madugong trahedyang ito. Tila ito na sana ang perpektong krimen. Subalit, isang maliit na detalye ang naiwan, isang bagay na nagbunyag sa buong katotohanan. Sa loob ng 7 mahahabang araw, nanatiling tahimik ang mga telepono ng mag-asawang Mang Ruben at Aling Tessie. 7 araw na walang tawag, walang text mula kay Mateo, ang kanilang nag-iisang anak na lalaki. Ang kutob ng mga magulang ay nagsasabing may mali. Sa umaga ng ika-7 araw, hindi na sila makapaghihintay pa. Mula sa Maynila, dali-dali silang sumakay ng unang flight patungong Davao at umuupa ng van upang dumiretso sa babuyan ng kanilang anak sa isang liblib na sityo sa paanan ng bundok. Ang mapulang lupang daan patungo sa farm ay dapat sana'y pamilyar na sa kanila. Ngunit ewan ba, tila ang haba at ang lungkot ng biyahe sa araw na ito. Ang bakal na gate ay hindi nakakandado, bahagya itong nakabukas. Ito ang unang senyales na nagpakabog sa dibdib ni Aling Tessie. Sinubukan ni Mang Ruben na maging kalmado, sumigaw siya ng malakas, Mateo. Rhea, nandito na kami ng nanay niyo. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang huni ng hangin at nakabibinging katahimikan. Pagpasok nila sa bakuran ng simpleng bahay, balot ng katahimikan ang paligid. Ang pinto ay nakakandado mula sa labas. Ang mga gamit sa loob na aninag mula sa bintanang salamin ay maayos naman. Walang senyales ng gulo. Ngunit walang tao doon. Naghiwalay sina Mang Ruben at Aling Tessie upang tingnan ang likurang bahagi kung saan naroon ang malawak na kulungan ng mga baboy, ang pagmamalaki at kabuhayang itinayo ni Mateo gamit ang kanyang dugo at pawis. Isang masangsang na amoy ang agad na sumampal sa kanila paglapit pa lang. Ang tumambad sa paningin ng matandang mag-asawa, na parehong nasa edad 60, ay nagpatigil sa kanilang mundo. Dose-dosenang baboy ang nakahandusay at patay sa loob ng mga kural. Ang ilan na buhay pa ay butot balat, humihingal at nanghihina sa maruming sementadong sahig. Ang mga pakain at tubig sa sabsaban ay matagal ng tuyo. Isang tanawin ng pagkawasak at kamatayan. Hindi na kinaya ni Aling Tessie, napaluhod siya sa lupa. Bumuhos ang kanyang mga luha. Diyos ko, nasaan ang anak ko? Mateo, anak! Bagamat nanginginig din ang mga kamay at tuhod, agad na nilabas ni Mang Ruben ang kanyang cellphone upang tumawag sa pinakamalapit na presinto ng pulisya at sa City Veterinarian's Office. Makalipas ang humigit kumulang 30 minuto, dumating ang mga otoridad. Habang kinukuha ng mga pulis ang salaysay ng mag-asawa tungkol sa misteryosong pagkawala ni na Mateo at ng asawa nitong si Rhea, ang team mula sa City Vet na naka-full suit ay nagsimula na sa kanilang trabaho. Nag-spray ng disinfectant at tiningnan ang posibilidad ng epidemya. African swine fever, VETE, ang lumipol sa babuyan. Iyon ang kanilang paunang konklusyon. Sa gitna ng tensyon at pagkataranta, isang batang tauhan ng City Vet ang biglang sumigaw, Sir, tingnan niyo ito. May kakaibang bagay dito. Nakatayo siya sa tabi ng maruming kural, hawak ang isang bagay na metal na kumikinang matapos hugasan ng tubig. Si Dalawa Mendoza, ang investigador na may hawak ng kaso, ay lumapit. Ang bagay ay hugis bilog na buto na nakakonekta sa isang mahabang bakal na gawa sa titanium, at may maliliit na serial number na nakaukit sa katawan nito. Malinaw na isa itong medical implant. Hawak ng pulis ang kakaibang bagay at lumingon kina Mang Ruben at Aling Tessie na nakatulala sa gilid. Pasintabi po, Tay, Nay, pakitingnan po kung pamilyar kayo sa bagay na ito. Umiling lang si Aling Tessie nang wala sa sarili. Ngunit si Mang Ruben, matapos singkitan ang mga mata para makita ng malinaw, ay biglang napapitlag. Namutla ang kanyang mukha, gumalaw ang mga labi, ngunit walang lumabas na boses. Tila natauhan, nautal niyang sinabi, "Yiyong bakal na iyan. Kay Mateo yan. Sa anak ko. 8 taon na ang nakararaan, na aksidente siya sa motor.
Nadurog ang buto niya sa balakang, kinailangang lagyan ng artificial hip joint. Pagkatapos magsalita, sandaling tinitigan ni Mang Ruben ang kaisa-isang anak sa anyo ng malamig na bakal na iyon bago siya tuluyang bumigay at nawalan ng malay. Nang marinig ito, humagulgol ng malakas si Aling Tessie at hinimatay din sa tabi ng asawa. Ang kanyang palahaw sa gitna ng wasak na babuyan at amoy ng kamatayan ay opisyal na nagpabago sa ulat ng key missing person tungo sa isang karumal-dumal na kaso ng pagpatay. Matapos magkamalay, dinala sina Mang Ruben at Aling Tessie sa istasyon ng pulisya para sa karagdagang salaysay. Ang masamang balita ay parang kulog sa gitna ng tirik na araw. Ngunit kailangan nilang magpakatatag at tiisin ang sakit upang maibigay ang bawat mahalagang impormasyon sa mga investigador. Hindi ko na matandaan ang serial number na nakaukit dyan, sir, sabi ni Mang Ruben sa nanginginig na boses. Ang alam ko lang, 8 taon na ang nakalilipas, nabangga siya ng truck habang pauwi galing trabaho. Nadurog ang kanang balakang niya. Isinugod siya sa Southern Philippines Medical Center, para operahan. Sabi ng doktor, kailangan ng total hip replacement para maisalba ang paa niya. Pagkatapos ng operasyon, binigyan kami ng ospital ng warranty card kung saan nakasulat ang serial number ng implant at sinabihan kaming itago iyon. Agad na inutusan ang isang team na samahan si Mang Ruben pabalik sa kanilang bahay sa Maynila upang hanapin ang dokumento. Kasabay nito, nagpadala si Dalawa Mendoza ng opisyal at agarang request kasama ang litrato at serial number ng ebidensya sa FFU upang humingi ng beripikasyon. Dumating ang resulta ng mas mabilis sa inaasahan. Kinumpirma ng ospital na ang serial number sa titanium implant ay tumutugma sa medical records ng pasyenteng nagngangalang Mateo Reyes na sumailalim sa operasyon 8 taon na ang nakaraan. Lahat ng pag-asa sa puso ni Mang Ruben at Aling Tessie ay gumuho. Ang implant na iyon ay hindi mapasusubali ang ebidensya na ang mga labing natagpuan sa kural ng baboy ay sa kanilang anak. Ang kaso ay opisyal na naging kaso ng parricide at robbery na may sukdulang bigat. Sa interrogation room, sa harap ng matinding duka ng matandang mag-asawa, naging matyaga ang mga investigador. Si Aling Tessie, matapos mahimasmasan, ay nagsalita na. Bawat salitang lumabas sa kanya ay nagpinta ng kahina-hinalang larawan ng kanyang manugang, si Rhea May. Yung Rhea na iyon. Hindi matinong babae yon, sir, humihikbi niyang sumbong. Mula noong ipakilala siya ni Mateo, masama na ang kutob ko. Matamis ang dila, pero ramdam kong hindi totoo. Si Mateo, ang anak ko, tapat, edukado. At madaling magtiwala. Umuwi siya ng probinsya para magnegosyo at nireto lang ng mga kamag-anak. Dahil maganda yung babae at mukhang disente ang pamilya, pumayag siya. Kwento ni Aling Tessie, ang kasal ay ginanap noong simula ng 2024. Isang maliit at simpleng salu-salo. Sa simula, mukhang masaya sina Mateo at Rhea, at nagpakitang gila si Rhea bilang masipag na asawa. Ngunit makalipas lang ang ilang buwan, napansin ni Aling Tessie ang pagbabago sa manugang. Nagsimula siyang maging maarte. Ang kapal ng makeup at ang mga damit, paiksi ng paiksi. Laging hawak ang cellphone. Laging may ka-text habang nangingiti mag-isa. Kapag tinatanong ko si Mateo, dinedepensahan pa niya, kesyo ganoon daw talaga ang mga misis ngayon. Pero napapansin ko. Madalas siyang gumawa ng dahilan para pumunta sa bayan o sa Davao City proper. Minsan bibili daw ng gamit sa salon, minsan mag-a-attend ng training. At tuwing aalis, laging mag-isa. Ang buhay may asawa ni Mateo, base sa kwento ng ina, ay unti-unting nagkalamat. Minsang nagreklamo si Mateo na napakagastos ni Rhea. Ang perang panggastos sa bahay ay naubos agad. Kamakailan lang, naglabas ng sama ng loob si Mateo sa ina tungkol sa gas na tumama sa mga baboy at nagplanong ibenta ang lupa at gamitin ang nakatagong ginto na nasa 750 grams upang lumipat sa Maynila at magsimula ng bagong buhay. Tinanong ko siya, saan nakatago yung ginto? Bakit mo sinabi sa asawa mo? Tumawa lang siya at sinabing, pinaghirapan naman naming dalawa yon, nay. Sa kaasawa ko naman siya. Diyos ko, napakabait at napaka-inosente ng anak ko. Hinampas ni Aling Tessie ang kanyang dibdib habang pigil ang pag-iyak. Ang testimonya ni Aling Tessie ay nagbigay ng napakahalagang lead.
Si Rhea Mae, ang asawang katabi sa pagtulog ng biktima at nawala kasabay nito, ay naging pangunahing suspect. Lahat ng hinala ay nakaturo sa kanya. Isang maikling pagsasama, isang mabait na asawa, at isang misis na kahina-hinala ang kilos. Ang trahedya ay unti-unting nabubuo, at sa sentro nito ay isang babaeng mapagbalakayo. Isang special task force mula sa Philippine National Police, ZE, Region 11 ang binuo ng gabing iyon, kasama ang mga batikang investigador. Ang karumaldumal na kalikasan ng kaso ay nangangailangan ng mabilis na aksyon. Lahat ng investigasyon ay nakatutok kay Rhea Mae. Inilabas ang e-manhunt operation at ang kanyang litrato ay ipinakalat sa mga istasyon ng pulis sa buong bansa. Ngunit, tila nila mo ng lupa si Rhea. Lahat ng kaibigan at kamag-anak ay tinanong, pero walang nakakaalam kung nasaan siya. Wala rin siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Tila menimoy ng dead end ang kaso. Sa gitna ng kawalan, isang hindi inaasahang liwanag ang lumitaw. Ang pag-asa ay nagmula kay Lola Ising, isang halos 80 anyos na naninirahan mag-isa sa isang bahay kubo na mahigit 100 metro lang ang layo sa farm ni Mateo. Dahil sa edad at hina ng pandinig, hindi niya narinig ang pagdating ng mga pulis noong una. Nang suyuri ng mga detektibo ang lugar, kumatok sila sa kanya. Mabait na bata yang si Mateo. Masipag. Mga 7 o 8 araw ko na siyang hindi nakikita, mahina na sabi ni Lola Ising. Nanliit ang kanyang matatandang mata. Pero yung asawa niya. Nakita ko. Tila napigil ang hininga ng mga pulis. Lola, kailan? Naaalala niyo po ba? Matanda na ako pero hindi pa ulyanin, git niya. Mga 3 araw na ang nakararaan, padilim na noon, nakaupo ako sa tapat ng bahay. Nakita ko siyang angkas sa motor ng isang lalaki galing sa direksyon ng babuyan. Yung lalaki, kulay mais ang buhok, mukhang dayo. Ang tanda ko talaga ay yung tunog ng motor. Anong klaseng motor, Lola? Suzuki Raider na kulay silver. Pero yung tambutso, sus Mariosep, parang kulog sa lakas. Yung open pipe na uso sa mga kabataan ngayon. Pagkaharurot nila, nagliparan ang mga manok ko. Ang pahayag ni Lola Ising ay isang gintong palatandaan, Suzuki Raider na silver na may open pipe. Ito ay napakapartikular na detalye lalo na sa probinsya. Agad na binago ng task force ang direksyon ng investigasyon. Isang malawakang pagsuyod ang inilunsad sa mga talyer at shop ng motor sa buong Davao at mga karatigbayan. Pinuntahan ng mga pulis ang bawat talyer mula sa malalaki sa highway hanggang sa maliliit na shop sa looban. Samantala, ang isa pang team ay naghalungkat ng mga GIF footage. Mula sa traffic cams, CCs ng barangay, at mga tindahan sa posibleng dinaanan. Daan-daang oras ng video ang pinanood nila. Matapos ang 2 araw, nagbunga ang kanilang pagod. Isang shop na nagmumodipika ng motor sa Davao ang nagbigay ng impormasyon. Kinumpirma ng mekaniko na isang lalaking may kulay mais na buhok ang nagpa-install ng open pipe at nagpalagay ng bagong sticker kamakailan. Tumatak ito sa kanya dahil nagbayad ng cash at nag-abot pa ng malaking tip para gawing pinakamaingay ang tambutso. Kasabay nito, nagsigawan sa tuwa ang case analysis team. Nahanap nila. Isang footage mula sa gasolinahan ang malinaw na nagpakita ng isang silver na Suzuki Raider na walang plaka, sakay ang isang lalaki at babae. Ang driver ay may bleach na buhok at ang angkas na babae ay nakapormang damit. Dinala nila ang mga litrato kay Lola Ising. Sinuri ni Lola Ising ang mga litrato gamit ang kanyang salamin. Nang makita ang ika-5 litrato, tinuro niya ito. Ito yung motor. Ito yung lalaking kulay mais ang buhok. At iyan si Rhea, asawa ni Mateo. Kilala ko ang tindig niya. Ang pagtango ni Lola Ising ay sapat na. Kilala na ang kasabwat at ang sasakyan. Ang landas ni Rhea at ng kanyang kalaguyo ay nabunyag na. Ang kanilang direksyon, patungong Metro Manila. Unti-unti nang sumisikip ang mundo para sa kanila. Hindi nag-aksaya ng panahon ang task force. Nakipag-ugnayan agad sila sa Manila Police District, D, at sa mga istasyon sa Caloocan at Tondo. Sinundan ang trail ng Silver Raider. Ang mainit na bakas ay nagdala sa kanila sa isang siksikang lugar, malapit sa riles ng tren sa Tondo, isang magulong lugar na puno ng mga paupahan.
Gamit ang impormante, natunton nila ang isang bagong tayong apartment. Ang sabi ng asset, isang lalaking blondie at babaeng kamukha ni Rhea ang umupa ng kwarto doon ilang araw na ang nakalipas. Tago sila kung kumilos. Laging sarado ang pinto at lalaki lang ang lumalabas para bumili ng pagkain gamit ang maingay na motor. Plinano ang raid ng maigi. Pagsapit ng gabi, pinalibutan ng mga pulis na nakasibilyan, kasama ang mga barangay tanod, ang gusali. Tao po. Inspection lang po sa barangay, katok ng isang pulis sa kalmadong boses. May narinig na yabag. Bumukas ng bahagya ang bakal na pinto. Sumilip ang isang babae. Si Rhea May. Mukhang pagod pero may kolorite pa rin sa mukha. Anong inspection to ng ganitong oras? Tanong niya nang may kaba. Sa sandaling iyon, ang mga pulis na nakatago sa gilid ay puwersahang pumasok. Police 2. Walang gagalaw. Bago pa man makasigaw si Rhea, nakaposas na siya. Dinakma ng mga operatiba ang loob ng kwarto. Walang gaanong gamit, tanging mga kalat sa sahig. Sa isang kutson, mahimbing na natutulog si Jair, ang lalaking may bleach na buhok. Nagising siya sa tutok ng baril at ilaw ng flashlight. Agad siyang dinapuan at pinusasan. Gulat at takot ang rumehistro sa kanyang mukha. Dinala sila pabalik sa Davao kinabukasan din. Sa interrogation room, ang kaharap ng investigador ay hindi ang Rhea na matapang at kalkulado, kundi isang babaeng umiiyak at nagmamakaawa. Wala akong kasalanan, sir. Biktima lang ako, hagulgol ni Rhea. Nagkamali ako, nagtaksil ako sa asawa ko at sumama kay Jair, pero hindi ako pumatay. Nang malaman ni Mateo ang tungkol sa amin, pinalayas niya ako. Umalis siya, hindi ko na alam kung saan nagpunta. Natakot ako kaya sumama ako kay Jair, hindi ko siya pinatay, sumusumpa ako. Gumawa si Rhea ng kwento na hindi siya masaya sa kasal, nasakitin at inutil si Mateo, at hindi siya mapaligaya. Sinisi niya ang kalungkutan kaya siya napasama kay Jair. Gusto niyang palabasin na missing person pa rin ang kaso at umalis lang si Mateo dahil sa galit. Ngunit sa kabilang kwarto, iba ang senaryo. Si Jair, ang astig na bad boy na kinahumalingan ni Rhea, ay nanginginig sa takot. Bilang isang tambay na sanay sa layaw at walang direksyon, ang pagharap sa kaso ng pagpatay ay dumurog sa kanyang tapang. Noong una, nagpapalusot pa si Jair, inaamin lang niya ang relasyon at ang pagtanggap ng pera. Pero nang ilatag ng investigador ang litrato ng titanium implant at binanggit ang parusang reclusion perpetua, habang buhay na pagkakakulong, para sa pagpatay, bumigay si Jair. Mas mahal niya ang sarili niya kaysa kay Rhea. Upang iligtas ang sarili, walang habas niyang inilaglag ang kasintahan. Hindi. Hindi ako, sir. Hindi ako ang pumatay kay Mateo, utal-utal na sabi ni Jair, si Rhea lahat yon. Siya ang may gawa. Ayon kay Jair, nang malaman ni Rhea na may tinatagong 750 grams na ginto si Mateo, binalak na nung babae na kunin ito. Sa gabing iyon, matapos patayin ang asawa, tinawagan siya ni Rhea. Ang sabi niya, pinalo niya ng asarol sa batok habang nasa kural. Tapos hinukay niya yung ginto. Iniwan niya yung bangkay sa loob ng kural at sadyang ginutom ang mga baboy para kainin nila at mawala ang ebidensya, nangingilabot na kwento ni Jair. Binenta niya yung ginto at binigyan ako ng malaking halaga pambayad sa utang ko sa online casino at online sabong. Tapos nag-aya siyang mag-Maynila para magtayo ng negosyo. Sumunod lang ako kasi takot ako sa kanya. Ang pag-amin ni Jair ang huling pako sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Rhea. Nang iparinig kay Rhea ang salaysay ng lalaking pinakamamahal niya, natigilan siya. Ang pagmamahal ay naging puot. Dahil sa matinding pagtataksil ng lalaking dahilan ng kanyang krimen, nagwala si Rhea at tuluyan ng umamin. Hindi ko ginustong magpakasal kay Mateo, simula ni Rhea, blanko ang mga mata. Pinilit lang ako ng magulang ko dahil engineer siya. Akala nila giginhawa ako. 24 anyos na ako noon, sa probinsya matanda na iyon. Pumayag ako. Ngunit nalaman niyang may tuberculosis, TB, si Mateo at inilihim ito. Dahil sa sakit, halos walang nangyari sa kanila bilang mag-asawa. Pakiramdam ko nasa kulungan ako. Uhaw ako sa pagmamahal. Tapos nakilala ko si Jair sa Facebook. Si Jair ang nagbigay kulay sa buhay niya. Ngunit, lulong ito sa sugal.
Nang umabot sa F250,000 ang utang ni Jair sa mga loan shark, nagmakaawa ito kay Rhea. Kasabay noon, nagkasakit ang mga baboy. Sinabi ni Mateo kay Rhea ang tungkol sa ginto, na ibabayad sana sa lupa ng gobyerno noon. Huwag kang mag-alala, may nakabaon akong ginto sa likod bahay, sa may puno ng langka. Aahon tayo. Sa isip ni Rhea, iyon na ang solusyon. Nang gabing iyon, habang tinitingnan ni Mateo ang baboy, kumuha si Rhea ng asarol. Nakatayo ako sa likod niya. Saglit akong nagdalawang isip. Pero naisip ko si Jair, ang utang, at ang kalayaan. Pumikit ako at pinalo siya ng buong lakas. Bumagsak siya. Inamin niya ng malamig ang sumunod. Hinayaan niyang kainin ng mga gutom na baboy ang asawa para walang matagpuan. Akala niya, malinis na ang lahat. Natalo ako, hindi dahil sa batas, kundi dahil sa katangahan ko. Pumatay ako para sa isang lalaking duwag. Sa Regional Trial Court ng Davao, hinatulan si Rhea ng reclusion perpetua, habang buhay na pagkakakulong, nang walang eligibility for parole para sa kasong parricide. Ito ang pinakamabigat na parusa sa Pilipinas. Si Jair naman, bilang kasabwat, accessory to the crime, at pagtanggap ng nakaw, fencing, ay hinatulan ng hanggang 8 taong pagkakakulong. Dito nagwawakas ang trahedya. Isang aral na ang kasakiman at maling pag-ibig ay humahantong lamang sa pagkawasak. Ang krimen, gaano man ito kagaling itago, ay laging may paraan.